Ninakaw nila ang pamilya ko. Habang namimilipit ako sa sakit sa malamig na sahig ng elevator, mahigpit na nakayakap ang asawa ko sa kanyang kabit. Pabigat ka lang ang walang awang dura niya bago ako tinalikuran. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa basag na pangarap, babangon ako para tapatan ang kasakiman nila. Walang matitira sa kanila. Hanggang saan aabot ang poot ng isang inang handang maningil ng utang? Alam mo, Isabel, hindi ko talaga masisisi si Rodrigo kung bakit mas paborito niyang mag-overtime sa opisina kaysa umuwi sa inyo. Amoy liniment oil ka palagi, ang sapatos mo pudpod, at tingnan mo nga iyang sarili mo. Kahit sinong lalaki, masusuka kung ang sasalubong sa kanya sa bahay ay isang babaeng walang ginawa, kundi magmukhang kawawa. Seo. Sa gitna ng nakakapasong dilim at kawalan ng hangin sa loob ng sirang elevator, ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Isabel. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakakapit sa malamig na bakal na handrail. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang yakap ang isang insulated bag na naglalaman ng paboritong kaldereta ng kanyang asawa. Isang putaheng ginugol niya ng 3 oras sa mainit na kusina habang tinitiis ang pamamanas ng kanyang mga paa para lamang surpresahin sana ito sa pananghalian. Ngunit ang naging kapalit ng kanyang pagmamahal ay ang makulong sa maliit na espasyong ito kasama ang sekretarya ng kanyang asawa na ngayon ay buong pagmamalaking ibinubunyag ang kanilang maruming lihim. Walang luhang bumagsak mula sa mga mata ni Isabel. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan na yari sa pinong salamin. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango at ng asawa na ngayon ay naamoy niya mula sa balat ni Stella ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang mundong inakala niyang matibay na kastilyo ay gumuho sa isang iglap. Paano nagawang yurakan ng kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan ko ang lahat ng aking sakripisyo para sa isang huwad na pag-ibig? Bago pa man niya mahanap ang sagot, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Ang sakit ay tila kuryenteng gumapang sa kanyang buong gulugod. Binitiwan niya ang bag ng pagkain na bumagsak sa sahig at nagkalat ang sarsa sa malamig na semento nang walang anumang ingay kundi ang pag-agos ng kanyang mga pangarap. Napadaing siya at dahan-dahang napasalampak sa sahig, namimilipit habang ang 6 na buwang sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila nakikiramdam sa matinding panganib. Kusang napaiyak si Isabel, humihingi ng tulong, inaabot ang direksyon kung saan nakatayo si Stella. Ngunit sa halip na umalalay, naramdaman niya ang mabilis na paghakbang paatras ng babae. Malinaw na nandidiri itong madikitan o madumihan ng kanyang mamahaling bestida na binili marahil mula sa pera ng asawa ni Isabel. Walang kahit anong bakas ng awa sa tinig nito nang magsalita ulit. Nagrereklamo na baka lalo lang silang maubusan ng hangin dahil sa pag-iyak ni Isabel. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihingalo, isang matalim na sinag ng liwanag ang pumasok ng puwersahang buksan ng mga rescuer ang pinto ng elevator mula sa labas. Pumasok ang sariwang hangin at ang mga nag-aalalang boses mula sa lobby. Ngunit ang nangibabaw sa lahat ay ang pamilyar na boses na palaging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, si Rodrigo. Bumulwak ang pag-asa sa dibdib ni Isabel. Pilit niyang iniangat ang kanyang nanghihinang kamay.
Umaasang sasaluhin siya ng mga bisig na nangako sa kanya ng panghabambuhay na proteksyon sa harap ng altar. Ang mga luha ng ginhawa ay namuo sa kanyang mga mata nang makita niya ang pamilyar na anino ng kanyang asawa na mabilis na pumasok sa loob. Ngunit tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nilampasan siya ni Rodrigo. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ang kanyang asawang nakabulagta sa sahig, duguan at namimilipit sa sakit. Sa halip, dumiretso ito patungo sa sulok kung nasaan si Stella. Walang pag-aalinlangan, mahigpit na niyakap ni Rodrigo ang sekretarya. Hinahaplos ang buhok nito habang ang tinig ay puno ng matinding takot at pag-aalala. Rinig na rinig ni Isabel ang bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaking ama ng kanyang dinadala. "Babe, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Diyos ko, halos mamatay ako sa pag-aalala nang malaman kong na-trap ka rito." Ang mga salitang iyon ay ang huling martilyong dumurog sa puso ni Isabel. Pinanood niya sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin kung paano maingat na inalalayan ni Rodrigo si Stella palabas ng elevator patungo sa liwanag habang siya ay naiwan sa dilim. Pumasok ang mga tauhan ng medical team at mabilis siyang binuhat papunta sa isang stretcher. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na. Habang inilalabas siya, nahagip ng kanyang mga mata ang isang kulay-abong folder na mahigpit na hawak ni Stella. Ito ang folder mula sa confidential archives floor ng pamilya nila, ang palapag, kung saan nanggaling ang elevator bago ito nasira. Bakit naroon ang sekretarya ng asawa niya sa lugar na iyon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga ordinaryong empleyado? Anong lihim ang nandoon na kailangang kunin ng patago? Ngunit bago pa niya mapag-isipan ang mga katanungang ito, isa na namang alon ng matinding sakit ang sumira sa kanyang kamalayan. Ang mga tauhan ng medisina ay nagmamadaling ipinasok siya sa loob ng naghihintay na ambulansya. Hindi niya inabot ang kanyang mukha upang punasan ang mga luhang patuloy na umaagos. Ang kanyang magkabilang kamay ay nanatiling mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan, nagbibigay ng huling init at proteksyon sa inosenteng buhay na nadamay sa kasalanang hindi nila ginawa. Kung tatalikuran sila ng mundo, siya mismo ang magiging kalasag ng kanyang anak. Ang pag-ugong ng makina at ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan ay sinabayan ng mga nagkukumahog na utos ng mga nurse sa loob ng ambulansya. Ikinabit ang mga malamig na kable sa kanyang dibdib at tiyan upang suriin ang kalagayan ng sanggol. Ang bawat segundo ay tila isang buong taon ng pagdurusa, hanggang sa isang tinig ang tuluyang nagpabagsak sa natitirang lakas ni Isabel. Isang nurse na may bahid ng matinding gulat at takot sa mukha ang sumigaw patungo sa doktor. "Dok, nawawalan ng tibok ang puso ng bata." Ang ritmikong tunog ng makina na nagsisilbing patunay ng buhay ay dahan-dahang bumabagal, nagbabanta ng isang tuluyang pagtigil na iwan sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa florera ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Isabel pagkababa niya mula sa sasakyan. Sa halip, ang bawat sulok ng mansyong iyon ay tila mga mata ng isang mapanghusgang hukom na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Pagpasok niya sa malawak na sala, sinalubong siya ng katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng ambulansya kanina. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong selyang gawa sa inukit na nara. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, kundi isang malamig na pagkadismaya.
Hindi man lang ito tumayo upang alalayan ang manugang na hirap sa paglalakad dahil sa pananakit ng balakang at binti. Ang tanging narinig ni Isabel ay ang marahas na paglapag ng tasa ng tsaa sa platito na lumikha ng isang matalim na tunog sa gitna ng katahimikan. Bakit kailangan mong gumawa ng ganyang eksena sa opisina, Isabel? Alam mo bang kumalat na ang balita sa buong kumpanya na isinugod ka sa ospital? Nagmukhang irresponsableng asawa si Rodrigo dahil sa drama mo sa elevator. Napaka-immaturity ng ginawa mong pagpunta roon ng walang abiso para ka lang naghahanap ng gulo. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga butil ng asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ng kanyang puso. Gustong isigaw ni Isabel na ang asawa niya ang nandoon, na ang asawa niya ang yumakap sa ibang babae habang siya ay nag-aagaw buhay. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon sa ilalim ng matinding pagod. Nanatili siyang nakatayo, nakayuko, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Tinitiyak na ligtas pa rin ang maliit na buhay sa loob pagkatapos ng krisis sa ospital. Hindi pa natatapos si Doña Carmen. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Isabel. Ang bawat hakbang ay puno ng autoridad at pananakit. Iniangat nito ang baba ni Isabel at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Isabel, matuto kang tumingin sa salamin. Isang lalaking nasa rurok ng tagumpay si Rodrigo. Natural lang na maghanap siya ng kaunting aliw sa labas kung ang asawa niya sa bahay ay mukhang laging namatayan at walang ibang ginawa kundi magreklamo tungkol sa pagbubuntis. Kung mas maayos ka sanang magdala ng sarili mo, hindi na niya kailangang humanap ng iba. Kasalanan mo rin kung bakit siya napapalayo. Pagkatapos ng matinding pang-iinsulto, inabot ng matanda ang isang baso ng madilim at malapot na likido mula sa mesa. Inumin mo ito. Isang espesyal na herbal tea ito na ipinadala pa mula sa probinsya. Mabuti ito para sa bata at para kumalma ang iyong isipan. Ayaw ko ng mga babaeng emosyonal sa loob ng pamamahay na ito. Ang pait ng likido ay gumuhit sa lalamunan ni Isabel, ngunit mas mapait ang katotohanang kinakailangan niyang lunukin ang lahat ng ito para sa katahimikan. Nang makaakyat na siya sa kanyang silid sa tulong ng mga nanginginig niyang binti, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Pumasok si Lorna, ang matandang katulong na tanging nakasaksi sa kanyang tunay na hirap. May dala itong mainit na gatas at isang basahan. Tahimik na lumapit si Lorna at naupo sa tabi ng kama ni Isabel. Habang inaayos ni Lorna ang mga gamit ni Rodrigo na naiwan sa silid, isang kumikinang na bagay ang biglang nalaglag mula sa bulsa ng jacket ng asawa ni Isabel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig, ngunit ang kinang nito sa ilalim ng ilaw ay tila sumisigaw. Pinulot ito ni Lorna at iniabot kay Isabel nang may pag-aalinlangan. Isa itong bongtay na gawa sa mamahaling diamante, isang disenyo na kailanman ay hindi pagmamay-ari ni Isabel. Ito ang kapares ng suot ni Stella sa loob ng elevator. Imbes na mag-hysterical, kinuha ni Isabel ang bongtay ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit sa loob ay may nabubuong isang plano na kasing tigas ng batong hawak niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon ng mga alaala ng kanyang yumaong ina at doon ay maingat na itinago ang pirasong iyon ng kataksilan. Lumalim ang gabi at ang mansyon ay binalot ng isang nakakatakot na kapayapaan. Narinig ni Isabel ang paghinto ng sasakyan ni Rodrigo sa labas, ang mabibigat na hakbang nito sa hagdanan, at ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid.
ngunit hindi ito tumuloy sa kama. Pumasok si Rodrigo sa walk-in closet at doon ay may kinausap sa telepono. Dahan-dahang tumayo si Isabel at lumapit sa pader. Idinikit ang kanyang tainga sa malamig na semento. Ang tinig ni Rodrigo ay mababa, tila natatakot na may makarinig, ngunit sapat na malakas para marinig ni Isabel ang bawat kataga na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, malapit na ang tamang panahon. Konting tiis na lang, makuha ko lang ang pirma niya sa lahat ng mga dokumento ng ari-arian, wala na tayong magiging problema. Ipapalabas nating hindi na siya stable ang pag-iisip para makuha natin ang lahat ng mabilis. Malapit na, babe. Malapit na tayong maging malaya. Ang bawat salita ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa balat ni Isabel. Napasandal siya sa pader, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas makalabas sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito tungkol sa ibang babae. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na pagkakanulo, isang planong ubusin ang lahat ng mayroon siya bago siya itapon na parang isang basurang wala ng silbi. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa bintana habang ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa labas. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at umiiyak na asawa. Ang babaeng iyon ay dahan-dahang namamatay at sa kanyang lugar, isang bagong nilalang ang nagigising, isang inang handang maningil ng utang sa bawat patak ng luhang kanyang ibinuhos. Ang tunog ng umaagos na tubig sa loob ng banyo ay tila isang malungkot na oyayi sa gitna ng katahimikan ng silid. Alam ni Isabel na mayroon siyang ilang minuto bago lumabas si Rodrigo mula sa paglilinis ng kanyang katawan. Katawang marahil ay galing sa yakap ng iba. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, naroon ang itim na leather briefcase ni Rodrigo, isang bagay na tila isang saradong kabaong na naglalaman ng mga labi ng kanilang pagsasama. Nanginginig ang mga daliri ni Isabel habang hinahawakan ang malamig na lock ng bag. Sinubukan niya ang unang kombinasyon, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Hindi gumalaw ang mekanismo. Sinubukan niya ang kaarawan niya. Pagkatapos ay ang petsa kung kailan nila nalaman na siya ay buntis. Bigo pa rin. Bawat maling pagsubok ay tila isang sampal sa kanyang mukha, nagpapaalala na hindi na siya ang prayoridad sa buhay ng asawa. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang huling serye ng mga numero, ang kaarawan ni Stella. Sa isang maliit na tunog ng pagbukas ng trangka, ang briefcase ay bumukas. Ang kaba sa dibdib ni Isabel ay tila isang tambol na nagwawala. Sa loob, bumungad sa kanya ang mga legal na dokumento na may selyo ng kanilang kumpanya. Ngunit nang basahin niya ang nilalaman, ang hangin sa kanyang mga baga ay tila biglang naubos. Ang mga dokumento ay mga deed of transfer para sa mga sangay ng lutong bahay ni Rosa, ang mga restaurant na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong mga magulang. Ang pangalan ni Isabel bilang tagapagmana ay kinaltasan at sa halip, ang pangalan ni Stella ay nakasulat bilang bagong may-ari at chief executive partner. Mayroon ding mga dokumento ng pautang kung saan ang kanyang sariling bahay ay ginawang kolateral para sa isang negosyong hindi niya alam. Paano niyo nagawa ito sa akin? Papa, patawarin niyo po ako. Pulong ni Isabel habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa ibabaw ng dokumentong may pirma ng kanyang ama. Ang bawat titik ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang dignidad.
Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya ay dahan-dahang ninanakaw sa ilalim ng kanyang ilong habang siya ay abala sa pag-aalaga ng kanilang magiging anak. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Ang katahimikan ay sinundan ng tunog ng pagbukas ng pinto. Sa gitna ng pagkataranta, mabilis na isinara ni Isabel ang briefcase at isiniksik ang mga dokumentong nahablot niya sa ilalim ng kanilang kama. Mabilis siyang humiga at nagtalukbong ng kumot. Ipinikit ang mga mata at pinilit na pakalmahin ang kanyang naghahabulang hininga. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Rodrigo sa sahig. Ramdam niya ang paglubog ng kama nang maupo ang asawa sa gilid nito. Inaasahan ni Isabel ang isang halik sa noo o kahit isang simpleng haplos, ngunit ang tanging narinig niya ay ang matigas na tunog ng metal na tumama sa ibabaw ng wooden dresser. Dumilat siya ng bahagya nang tumalikod si Rodrigo. Ang kanyang singsing sa kasal ay nakalagay na sa ibabaw ng mesa, tila isang basurang itinapon pagkatapos gamitin. Hindi siya kinausap ni Rodrigo hanggang sa makatulog ito, habang si Isabel ay nanatiling gising, nakatitig sa dilim, iniisip ang bawat sentimo ng pawis at dugo ng kanyang mga magulang na ngayon ay nasa panganib. Kinaumagahan, binalot ng matinding pananakit ng ulo at panghihina si Isabel. Nang pumasok si Doña Carmen sa silid upang utusan siyang maghanda ng almusal, hindi na kailangan ni Isabel ang umarte. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader at ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat at iyak. Mama, hindi ko po yata kayang tumayo. Sobrang sakit po ng aking puson at tila umiikot ang paligid ko. Mahinang sabi ni Isabel habang nakahawak sa kanyang tiyan. Umirap si Doña Carmen, ang mukha ay puno ng pagkairita. Napakasakitin mo talaga, Isabel. Isang maliit na problema lang sa opisina kagabi, tila mamamatay ka na. O sige, manatili ka riyan. Ayaw kong may bangkay ako sa loob ng bahay na ito habang wala si Rodrigo. Nang marinig ni Isabel ang pag-alis ng sasakyan ni Rodrigo at ang pagsara ng pinto ng main gate, alam niyang ligtas na siya. Mabilis siyang bumangon sa kabila ng tunay na kirot ng kanyang katawan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at kinuha ang mga dokumento mula sa ilalim ng kama. Sa bawat pagpindot ng camera, ang galit ni Isabel ay tila isang apoy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang larawan ng bawat pahina, bawat pirma, at bawat maliit na detalye ng kanilang panloloko. Ang bawat click ng kumuha ng larawan ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang kalayaan. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng larawan sa huling pahina, ang dokumentong nagpapatunay ng sabwatan ni Rodrigo at ng kanilang abogado, isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nasa labas si Lorna, ang kanyang boses ay puno ng kaba at nagmamadaling pabulong. Ma'am Isabel, itago niyo po yan. Nandyan na po si Ma'am Carmen. Pabalik na sa kwarto niyo dahil naiwan niya ang kanyang mga susi. Ang tunog ng mga yabag ni Doña Carmen sa pasilyo ay tila mga hakbang ng isang halimaw na papalapit. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumagalaw. Walang oras para itago ang lahat. Walang paraan para takpan ang ebidensya ng kanyang pagtuklas. Isabel, bakit parang nakakita ka ng multo? May itinatago ka ba? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid kasabay ng pagbukas ng pinto. Nanigas si Isabel sa kanyang kinauupuan sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mga daliri
ay nakabaon sa ilalim ng makapal na kumot, kung saan nagtatago ang mga dokumento at ang kanyang cellphone na kasalukuyan pang naka-on ang screen. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, sapat na malakas para marinig sana ng kahit sino sa loob ng silid. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, pinilit ni Isabel na panatilihin ang kanyang mukhang walang emosyon. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin at pilit na ngumiti, isang ngiting punong-puno ng pagod at hapis. Wala po, Mama. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Akala ko po ay umalis na kayo. Tinitigan siya ng matanda nang may halong pagdududa. Ang kanyang mga mata ay tila ng susuri sa bawat pilat ng kumot at sa bawat galaw ng mga mata ni Isabel. Lumapit si Doña Carmen sa mesa at kinuha ang kanyang mga susi nang hindi man lang nag-aalok ng tulong. Huwag kang masyadong praning, Isabel. Ang mga taong may itinatago lang ang kinakabahan ng ganyan. Ayusin mo ang sarili mo dahil hindi nakakatulong sa imahe ng pamilya ang asawang laging nakahiga. Nang marinig ni Isabel ang muling pagsara ng pinto at ang papalayong yabag ni Doña Carmen, tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa unan, pawis na pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakabawi nang muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, si Lorna ang pumasok, mabilis na nilock ang pinto at lumapit sa kanya nang may luha sa mga mata. Ma'am Isabel, patawarin niyo po ako. Hindi ko po gustong makialam, pero hindi ko na po kayang makita kayong ganito. Bulong ni Lorna habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang amo. Nakita ko po sila. Ilang beses na pong dinala ni Sir Rodrigo ang babaeng iyon dito habang kayo ay nasa check-up. Doon po sa sala, doon po sila naglalandian na tila ba wala silang tinatapakan. Ang pag-amin ni Lorna ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayalong mundo ni Isabel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang dalawang babaeng ito, ang isa ay mayaman ngunit ninanakawan ng kinabukasan at ang isa ay mahirap ngunit may pusong ginto, ay pinagtagpo ng parehong poot sa kawalang katarungan sa loob ng mansyong iyon. Lorna, kailangan ko ng tulong mo. Seryosong sabi ni Isabel habang itinatago ang mga dokumento sa isang ligtas na lugar. Hindi ko na maaaring gamitin ang cellphone ko para sa mga plano ko. Maaring sinusubaybayan na ito ni Rodrigo. Kailangan ko ng isang teleponong walang nakakaalam. Isang simpleng telepono lang, Lorna, yung hindi depindot. Kaya mo ba akong ibili sa palengke mamaya? Tumango si Lorna nang walang pag-aalinlangan. Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Kahit ano po para mabigyan kayo ng hustisya. Ang mga taong tulad nila ay hindi dapat pinapahintulutang manalo. Sa loob ng ilang oras, ang dalawa ay nagplano sa ilalim ng mga bulong. Ito ang kanilang maliit na himagsikan. Ang bawat tagubilin ni Isabel ay tinanggap ni Lorna ng may katapatan. Para kay Isabel, ang pagtitiwala sa isang katulong ay isang sugal. Ngunit sa bahay na ito, ang mga kapamilya niya ang tunay na kaaway at ang utusan ang tanging kakampi. Nagdaan ang umaga na tila isang mabagal na paghila sa oras. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nagulo nang marinig nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan ni Rodrigo sa driveway. Hindi pa 12:00 ng tanghali, pero narito na siya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa hagdanan ay tila mas mabilis at mas agresibo kaysa sa dati.
Pumasok si Rodrigo sa silid ng hindi kumatok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Isabel. Hindi siya tumingin kay Lorna na mabilis na yumuko at lumabas ng silid. Diretsong naglakad si Rodrigo patungo sa kama at hinalughog ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Nasaan ang itim na briefcase ko, Isabel? Alam kong pinakialaman mo yon. Ang bulyaw niya, ang kanyang tinig ay yumanig sa mga dingding ng silid. Huwag kang magsinungaling sa akin. May nawawalang dokumento sa loob nito at ikaw lang ang tao rito sa loob ng kwartong ito buong magdamag. Napatayo si Isabel, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg, ngunit kailangan niyang manindigan. Ang kanyang buhay at ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa kung paano niya sasagutin ang galit ng kanyang asawa sa sandaling ito. Paano niya malalagpasan ang bagyong ito kung ang mismong kaaway niya ay nasa harap na niya at handa na siyang ubusin? Anong ginagawa mo sa gamit ko, Isabel? Sumagot ka. Bakit bukas ang briefcase ko? Ang bulyaw ni Rodrigo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa bawat sulok ng silid. Mabilis niyang hinablot ang braso ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa maputlang balat ng asawa. Ngunit sa halip na sumigaw o lumaban, nanatiling nakatitig si Isabel sa kanyang asawa nang may mga matang punong-puno ng pekeng kalituhan at nagbabadyang luha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ang kanyang buong katawan ay tila nanghihina. Briefcase? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Rodrigo. Mahinang sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Pumasok ako sa closet kanina dahil naghahanap ako ng lumang litrato ni Papa. Nahihilo ako. Baka nasagi ko ang bag mo. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Wala na ba akong karapatang gumalaw sa sarili nating kwarto? Binitiwan ni Rodrigo ang braso ni Isabel nang makita ang mga luhang nagsimulang umagos sa pisngi nito. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng inis at pandidiri. Para sa kanya, ang asawa niya ay isa na namang emosyonal na pabigat na walang ibang alam kundi ang magdrama. Hindi niya alam na sa likod ng mga luhang iyon, ang isipan ni Isabel ay tila isang computer na mabilis na nag-aayos ng mga ebidensyang nakuha niya. Tisk, napakapraning mo talaga. Mag-ayos ka na riyan. May darating tayong bisita para sa hapunan, isang mahalagang business partner at ang kanyang assistant. Ayaw kong makita nila ang ganyang hitsura mo. Magmukha kang disente kahit ngayon lang. Ang malamig na utos ni Rodrigo bago siya lumabas at padabog na isinara ang pinto. Pagdating ng gabi, ang mansyon ay binalot ng amoy ng masasarap na putahe. Ngunit para kay Isabel, ang bawat halimuyak ay tila amoy ng pagkabulok. Sa kabila ng kanyang pamamanas at hirap sa paghinga dahil sa 6 na buwang tiyan, pinilit siya ni Doña Carmen na tumulong sa kusina. Suot ang isang maluwag at kupas na duster, tumayo si Isabel sa gilid ng hapunan habang inihahanda ang mga pagkain para sa mga espesyal na panauhin. Bumukas ang pinto ng dining hall at pumasok si Stella. Nakasuot ang babae ng isang hapit na pulang bestida na tila sumisigaw ng pangaakit. Ang mas masakit, nakita ni Isabel ang suot nitong bong tie, ang kapares ng diamond earring na itinatago niya sa loob ng kanyang jewelry box. Walang hiya itong ngumiti kay Isabel, isang ngiting tila nagsasabing, "Ako na ang reyna rito, at ikaw ay tila isang katulong na lamang." Sa buong hapunan,
Si Isabel ay tila isang anino na pabalik-balik sa kusina at hapagkainan. Pinapanood niya kung paano asikasuhin ni Doña Carmen si Stella, kung paano nito lagyan ng pagkain ang plato ng babae habang siya ay hindi man lang tinitingnan. Si Rodrigo naman ay hindi maalis ang tingin sa kanyang sekretarya. Ang kanilang mga binti ay tila nagtatagpo sa ilalim ng mesa, isang lihim na paglalaro sa harap mismo ng kanyang asawa. Naku Stella, ang galing mo talagang pumili ng disenyo. Sabi ni Rodrigo, ikaw daw ang nagmungkahi na gawing mas moderno ang konsepto ng mga restaurant namin. Tama lang iyon. Kailangan nating alisin ang mga makalumang estilo na wala ng silbi. Pahayag ni Doña Carmen habang makahulugang nakatingin kay Isabel. Salamat po, Tita Carmen. Gusto ko lang naman pong makatulong para mas lumago ang negosyo. Sayang naman po kasi kung mapupunta lang sa wala ang pinaghirapan ni Rodrigo. Sagot ni Stella ng may halong pambabastos. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa tiyan ni Isabel. Sa gitna ng usapan, sadyang tinabig ni Stella ang mangkok ng mainit na sabaw. Ang likido ay tumalsik sa kamay ni Stella na agad namang nagpa-hysterical. Aray! Ang init! Sa isang iglap, tumalon si Rodrigo mula sa kanyang upuan. Hindi niya tiningnan si Isabel na noon ay may hawak pang basahan. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Stella, hinihipan ito at hinahaplos ng may matinding pag-aalala na kailanman ay hindi niya ipinakita sa sariling asawa. Babe, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Isabel, ano ba? Kumuha ka ng yelo. Napakatanga mo talaga. Hindi mo man lang binabantayan ang ginagawa mo. Nanatiling nakatayo si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang bawat mura at pang-iinsulto ni Rodrigo ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ngunit sa halip na umiyak, huminga siya ng malalim at lumapit ng may kalmado at nakakatakot ng ngiti. Pasensya na, Stella. Masyado lang siguro akong nakatitig sa bongtay mo. Parang may kamukha kasi, parang yung nawawala kong gamit. Nakita ni Isabel ang biglang pagkataranta sa mga mata ni Stella at ang paninigas ni Rodrigo. Ang katahimikan ay tila isang manipis na sinulid na handa ng maputol. Bago matapos ang gabi, nang makaalis na ang mga bisita, tinawag ni Doña Carmen si Isabel sa gitna ng sala. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskara ng kasamaan. Isabel, sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng formal na pirmahan ng mga dokumento. Ipapasa mo na ang lahat ng karapatan sa mga restaurant ni Rodrigo. Ayaw ko ng anumang dahilan. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito at magkaroon ng pangalan ng anak mo, gagawin mo ang iniuutos ko. Huwag kang maging matigas ang ulo dahil wala kang kapangyarihan laban sa amin. Pumasok si Isabel sa kusina kung saan naghihintay si Lorna. Kinuha ni Isabel ang isang kamen at nilagyan ito ng pinakamasarap na bahagi ng putahe na hindi pa nagagalaw ng mga ahas sa labas. Iniabot niya ito kay Lorna at ngumiti ng may kasiguraduhan. Kain tayo, Lorna. Ireserba natin ang lakas natin. Dahil sa susunod na linggo, hindi lang tinta ang dadanak sa mga papel na yon. Habang nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong sa isipan ni Isabel. Handa na ba silang mawala ang lahat? Sa oras na malaman nilang ang asawang minaliit nila ay ang siyang wawasak sa kanilang lahat? Maingat na inihakbang ni Isabel ang kanyang mga paa sa madilim na pasilyo ng mansyon, tila isang anino na nagtatangkang tumakas mula sa sarili nitong kulungan. Ang bawat mahinang tunog ng kanyang paghinga
ay tila nagiging malakas na huni sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Sa tulong ni Lorna, na sadyang iniwan ang pintuan sa kusina na hindi nakatrangka, ay nagawa niyang makalabas nang hindi napapansin ng mga gwardiya o ng kanyang asawa na mahimbing pang natutulog pagkatapos ng magdamag na pakikipag-usap sa telepono. Narating niya ang isang maliit at lumang karinderya sa dulong bahagi ng lungsod, malayo sa marangyang mundo na unti-unting sumasakal sa kanya. Doon, sa isang sulok na bahagyang madilim, naghihintay ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng malasakit. Si Attorney Ben, ang lalaking minsan ay tinulungan ng ama ni Isabel noong ito ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karera. Attorney Ben, salamat sa pagpunta. Wala na akong ibang matakbuhan. Bulong ni Isabel habang inilalapag sa ibabaw ng mesa ang mga litratong kinuha niya mula sa briefcase ni Rodrigo. Hindi agad nagsalita si Ben. Inayos niya ang kanyang salamin at masusing pinag-aralan ang bawat dokumento. Habang tumatagal, ang kanyang mga kilay ay lalong nagkakasalubong at ang kanyang mukha ay namumutla. Isabel, hindi lang ito basta paglilipat ng ari-arian. Mas malalim at mas madumi ito kaysa sa inakala natin. Ang asawa mo ay hindi lang nagnanakaw sa iyo. Ginagamit niya ang mga restaurant ng pamilya mo para maglaba ng pera mula sa mga illegal na transaksyon. This is money laundering and massive tax evasion, Isabel. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ibig sabihin, kung pipirmahan ko ang mga papel na iyon, magiging kasabwat ako? Maaari akong makulong kasama nila? Tumango si Ben nang may bigat sa kalooban. Eksakto, at iyon ang plano nila. Kapag pumutok ang iskandalo, ikaw ang magsisilbing panakipbutas habang sila ni Stella ay malayang tatakas dala ang malaking halaga ng pera. Ngunit huwag kang mag-alala, Isabel. May paraan tayo para baligtarin ang laro. Hahayaan nating isipin nilang nanalo na sila. Let them feel overconfident. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Ben ang pamumutla at ang bahagyang panginginig ni Isabel. Hindi siya tumawag ng kape para sa babae. Sa halip, lumapit siya sa counter at bumalik dala ang isang baso ng mainit na gatas. Uminom ka muna nito, Isabel. Kailangan mong maging malakas para sa inyo ng baby. Hindi mo kayang labanan ang mga ahas kung ang katawan mo ay bibigay. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit na iyon ay tila isang mainit na yakap na nagpadaloy ng luha sa mga mata ni Isabel. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na may isang taong nag-alaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit, malayo sa pekeng pag-aaruga ni Doña Carmen at sa karahasan ni Rodrigo. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Ben ang isang kulay-abong folder. Basahin mo ito pagbalik mo sa bahay. Naglalaman ito ng mga lihim na transaksyon ni Doña Carmen noong nabubuhay pa ang iyong biyenan. Mayroon siyang sariling bahagi sa kadiliman ng pamilyang iyan. Gamitin mo ito kapag dumating ang tamang sandali. Maingat na bumalik si Isabel sa mansyon, bitbit ang bigat ng mga natuklasang lihim. Sa bawat hakbang niya pabalik sa silid, ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng mga hakbang para sa kanyang kalayaan. Ngunit nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto ng kanyang kwarto, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Nakaupo si Rodrigo sa gilid ng kama, ang silid ay tila binalot ng isang nakakasakal na aura ng galit. Hawak-hawak nito ang maliit at itim na teleponong binili ni Lorna para kay Isabel
Ang teleponong naglalaman ng lahat ng kanyang komunikasyon kay Ben. Saan ka galing ng ganitong kaga, Isabel? At kanino mo gagamitin ang basurang ito? Ang malamig na tanong ni Rodrigo habang ang screen ng telepono ay umilaw dahil sa isang papasok na mensahe. Ang katahimikan sa silid ay tila isang bombang handa ng sumabog. Walang paraan para tumakas at walang salitang sapat para ipaliwanag ang kanyang pagkawala. Hindi ko alam na naging espiya ka na rin ngayon, Isabel. Sino ang lalaking ito? Bakit siya nagpapadala ng mensahe sa iyo ng ganitong oras? Ang boses ni Rodrigo ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa maliit na telepono, sapat na para mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa screen, ang isang mensahe ay kumikislap pa rin, isang paalala ng panganib na kinalalagyan ni Isabel. Naramdaman ni Isabel ang mabilis na paglamig ng kanyang mga palad. Ang kanyang puso ay tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla, hinahampas ang kanyang dibdib sa bawat tibok. Ang butil ng malamig na pawis ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang sentido patungo sa kanyang leeg. Ngunit sa halip na tumakbo o magsumamo, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang unang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko masabi sa iyo, Rodrigo. Kasi alam kong ganyan ang magiging reaksyon mo. Huhusgahan mo ako. Ituturing mo akong mahina. Ang mahinang sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na bulong. Iyan ang cellphone ng aking therapist. Isang online support group para sa mga inang may matinding depression habang buntis. Nahihiya akong sabihin sa iyo na pakiramdam ko ay nawawala na ako sa sarili ko sa bahay na ito. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Ang matinding galit sa mga mata ni Rodrigo ay dahan-dahang napalitan ng isang mapang-uyam na ngisi. Para sa isang lalaking ang tanging mahal ay ang sariling ego, ang marinig na ang kanyang asawa ay sira ang isip ay isang paborableng balita. Mas madali nitong mapapangatwiranan ang kanyang mga balak. Binitiwan niya ang telepono sa ibabaw ng kama, tila ba diring-diri siyang hawakan ang isang bagay na pagmamay-ari ng isang baliw. Tisk! Napakababaw mo talaga, Isabel. Lahat na lang ay ginagawa mong drama. Kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang pakikipag-usap sa mga estranghero para hindi ka magmukhang lanta sa harap ng mga bisita natin, sige. Pero huwag mong hayaang makaapekto iyan sa mga dokumentong kailangan mong pirmahan sa susunod na linggo. Pumasok sa silid si Doña Carmen, dala ang isang maliit na tray na may baso ng tubig at isang puting tableta. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang pagkadurog ng espiritu ng kanyang manugang. Oh, naririnig ko ang usapan nyo. Tama lang na aminin mo ang kalagayan mo, Isabel. Heto, uminom ka muna ng gamot na ito. Pamparelax ito ng isip para hindi ka masyadong praning. Ang pait ng tableta ay tila nanuot sa dila ni Isabel, ngunit vovo siyang nangguya at lumunok sa harap ng kanyang biyenan. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na pumasok si Isabel sa loob ng banyo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay sinundan ng kanyang mabilis na pagkilos. Idinukot niya ang kanyang daliri sa kanyang lalamunan, pinipilit ilabas ang gamot na alam niyang hindi pamparelax, kundi isang paraan para gawin siyang laging tulog at walang malay sa paligid. Pagkatapos niyang maghilamos, tumitig si Isabel sa kanyang sariling refleksyon sa salamin.
Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baby journal at isinulat doon ang mga detalye ng pilit na pagpapainom sa kanya ng gamot. Bawat detalye ay isang bala para sa kanyang ganti. Kinagabihan, habang inaayos ni Rodrigo ang kanyang mga gamit, malamig niyang ibinalita ang isang desisyon na tila isang huling sampal sa mukha ni Isabel. Aalis ako bukas. Pupunta ako sa Cebu para sa isang linggong business trip. Kailangan naming ayusin ang expansion ng restaurant. Kasama ko si Stella dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng detalye ng proyekto. Maiwan ka muna rito at makinig kay Mama. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena habang wala ako. Ang bawat salita ay tila isang paalala na ang kanyang asawa ay mas pipiliin pang makasama ang kanyang kabit sa ibang lugar kaysa bantayan ang asawang may sakit at buntis. Ngunit sa halip na magmakaawa, tumango lang si Isabel. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang tumalikod si Rodrigo. Kung aalis si Rodrigo, ibig sabihin ay maiiwan siyang mag-isa kasama si Doña Carmen. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya para halughugin ang mga lihim na itinatago ng matanda sa loob ng sarili nitong kwarto. Isang linggo. Isang linggong walang bantay na asawa. Isang linggong sapat para sunugin ang pundasyon ng mansyong ito. Ngunit bago pa man makatulog si Isabel, narinig niya ang mahinang katok ni Lorna sa pinto. Ang mukha ng katulong ay puno ng kaba at ang kanyang mga daliri ay may hawak na isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa basurahan sa opisina ni Rodrigo. Ma'am Isabel, hindi lang po business trip ang pupuntahan nila. May nakareserba na pong ticket para sa isang bansa na walang extradition treaty. Balak po nilang umalis ng tuluyan pagkatapos niyong pumirma. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot na sumakal sa hininga ni Isabel. Ang orasan sa dingding ay patuloy na tumutunog. Bawat segundo ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Pirmahan mo na ito, Isabel. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating lahat. Para ito sa kinabukasan ng anak mo, hindi ba? Ang boses ni Rodrigo ay tila isang malamig na huni ng hanging galing sa sementeryo. Walang bahid ng pag-ibig, puro lamang pagkainip. Inilapag niya ang makapal na tumpok ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesita, kasabay ng isang mamahaling ballpen na tila isang sandata na nakaturo sa dibdib ni Isabel. Sa likod niya, nakatayo si Doña Carmen na parang isang bantay sa bilangguan. Ang kanyang mga kamay ay nakakurap sa kanyang dibdib, naghihintay sa huling hininga ng dangal ng kanyang manugang. Nanginginig ang mga daliri ni Isabel habang hinahawakan ang ballpen. Ang bawat titik sa papel ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang mga restaurant na itinayo ng kanyang ama sa pamamagitan ng dugo at pawis ay narito, nakasulat sa mga pahinang ito, handang ipamigay sa mga taong walang ibang ginawa kundi saktan siya. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan, ang malakas na tibok ng puso ng kanyang anak na tila nagtatanong kung bakit hinahayaan ng kanyang ina na manalo ang kasamaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang maputlang balat, ang dugo ni Isabel ay nag-aalab. Tumingin siya kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng takot at pagsusumamo. Isang luhang sadyang pinatulo niya ang bumagsak sa unang pahina ng dokumento. Rodrigo, pagkatapos nito, magiging maayos na ba tayo?
Wala na bang Stella na manggugulo sa atin? Magiging pamilya na ba tayo ulit? Ang pabulong na tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na handang mabasag. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rodrigo. Oo, Isabel, magiging tahimik na ang lahat. Magpahinga ka na lang at hayaan mo kaming mag-ayos ng lahat. Utang na loob mo ito sa pamilyang kumupkop sa'yo, tandaan mo yan. Dahan-dahang inilapat ni Isabel ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit hindi nila alam, ang panulat na hawak niya ay hindi ordinaryo. Ito ang panulat na ibinigay ni Attorney Ben, isang espesyal na uri ng tinta na dahan-dahang maglalaho sa loob ng ilang oras, na mag-iiwan lamang ng bakanting espasyo sa halip na isang legal na pirma. At habang abala ang dalawa sa panonood sa kanyang bawat galaw, mabilis na isiningit ni Isabel ang isang pahina ng appendix na inihanda ni Ben, isang dokumentong nagpapahayag na ang anumang utang o ilegal na transaksyon ng kumpanya ay direktang pananagutan ng nakapangalang CEO na walang iba kundi si Rodrigo. Nang matapos ang huling pirma, tila isang mabilis na kidlat na hinablot ni Rodrigo ang mga papel. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kasakiman. Hindi na niya tiningnan ang kanyang asawa. Agad siyang tumalikod at lumabas ng silid kasunod si Doña Carmen. Naririnig ni Isabel ang kanilang mahinang tawanan at ang tunog ng paguntog ng mga baso ng wine sa kabilang silid. Nagdiriwang sila sa inakala nilang kamatayan ng kanyang kinabukasan. Naiwan si Isabel sa gitna ng silid, mag-isa sa dilim. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baby journal at inilagay ang isang check sa tabi ng petsa ng araw na iyon. Ang kanyang ganti ay hindi isang pagsabog, kundi isang dahan-dahang pag-ubos, tila isang apoy na nagsisimula sa mitya. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na tagumpay, isang matalim at hindi maipaliwanag na sakit ang biglang humiwa sa kanyang katawan. Mas matindi ito kaysa sa mga nakaraang linggo. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Isang biglang pagdaloy ng mainit na likido ang naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga binti. Dahan-dahang binabasa ang kanyang duster at bumabagsak sa sahig ng walang ingay, tila isang ulan na nagbabadya ng bagyo. Hindi, hindi pa ngayon. Anak, huwag muna ngayon. Ang pabulong na pakiusap ni Isabel habang ang kanyang pandinig ay nagsisimulang mag-echo. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng kusina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang huling nakita niya ay ang anino ni Doña Carmen na nakatayo sa may pintuan. Pinapanood siya ng may malamig na mukha, walang balak na tumawag ng tulong. Handa na ba ang mundo ni Isabel na magbago sa gitna ng pagluwal ng isang bagong buhay at ang pagguho ng kanyang lumang mundo? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng mansyon ay tila mga luhang nagmamadaling bumagsak, sumasabay sa mabibigat na paghinga ni Isabel habang nakahiga sa malamig na sahig ng kusina. Ang sakit na humihiwa sa kanyang katawan ay hindi na lamang emosyonal. Isa itong pisikal na puwersang tila nagtatangkang hatiin ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, nakita niya ang mga mamahaling sapatos ni Doña Carmen na dahan-dahang lumalapit, ngunit tumigil ito sa ligtas na distansya, tila ba ayaw nitong mantsahan ng dumi ang kanyang kasuotan. Isabel, tumayo ka riyan. Huwag mong idaan sa ganyang klasing drama ang paghingi ng atensyon habang wala si Rodrigo. Ang aga-aga pa para sa mga eksenang ganyan.
Ang malamig na utos ng matanda, ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba kahit nakikita na ang panginginig ng manugang. Isang matinis na daing ang kumawala sa tuyot na labi ni Isabel. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay abutin ang binti ng lamesa habang ang kanyang duster ay tuluyan ng nabasa ng likidong nagpapahiwatig na ang kanyang sanggol ay nagpipilit ng lumabas sa mundong ito ng maaga. Sa kabutihang palad, ang malakas na kalabog ng mga kagamitang nahulog ay narinig ni Lorna mula sa likurang bahagi ng bahay. Nagmamadaling pumasok ang matandang katulong at halos mabitawan nito ang hawak na planggana nang makita ang kalagayan ng kanyang amo. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Isabel, binaliwala ang dumi sa sahig, at inalalayan ang ulo ng babae. Diyos ko, Ma'am Isabel, Doña Carmen, kailangan po nating tumawag ng ambulansya. Ngayon na po. Ang naghihisteryang sigaw ni Lorna habang nanginginig ang mga kamay sa pag-abot sa telepono. Ngunit bago pa man mahawakan ni Lorna ang handset, mabilis itong inagaw ni Doña Carmen at ibinalik sa basehan nito. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan sa ilalim ng ilaw ng kusina. Walang ambulansyang darating. Magastos ang kumpanya ng ospital at siguradong pagpipistahan tayo ng mga kapitbahay kapag nakakita sila ng sasakyang may wangwang sa tapat ng bahay natin. Lorna, dalhin mo siya sa kwarto at doon mo siya asikasuhin. Magtiis ka, Isabel. Ang mga babae noong unang panahon, sa bahay lang nanganganak. Ang kalupitang iyon ang naging mitya ng huling lakas ni Isabel. Sa gitna ng hapdi, tumingin siya kay Lorna, ang tanging nilalang na may puso sa loob ng impyernong iyon. Lorna, pakiusap. Ang anak ko, huwag dito. Walang takot na tiningnan ni Lorna ang kanyang amo na si Doña Carmen. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nahanap ng matandang katulong ang kanyang tinig. Hindi siya sumagot sa matanda. Sa halip, buong lakas niyang inalalayan si Isabel na tumayo. Binaliwala ni Lorna ang mga banta at mura ni Doña Carmen habang dahan-dahan silang lumalabas patungo sa likurang pintuan. Sa ilalim ng bumubuhos na ulan, binuhat ni Lorna ang bigat ni Isabel. Ang kanilang mga katawan ay nababasa at nilalamig hanggang sa marating nila ang kalsada upang pumara ng isang dumadaang taxi. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga kagamitang medikal ay naging musika ng kaligtasan para kay Isabel. Habang inililipat siya sa stretcher, pilit niyang tinawagan ang numero ni Rodrigo, umaasang kahit sa huling pagkakataon ay mangingibabaw ang pagiging ama nito. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa voicemail. Alam ni Isabel kung nasaan ang asawa, naroon ito sa Cebu. Marahil ay kasalukuyang nakayakap kay Stella sa loob ng isang marangyang suite. Ipinagdiriwang ang tagumpay na inakala nilang nakuha nila mula sa kanya. Sa loob ng delivery room, ang bawat pag-iri ni Isabel ay tila isang pagtulak palabas sa lahat ng sakit, lahat ng panloloko, at lahat ng luhang inipon niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat sentimetro ng sakit na nararamdaman niya ay itinatatak niya sa kanyang isipan bilang paalala kung bakit hindi na siya dapat pang lumingon muli sa nakaraan. At pagkatapos ng isang mahabang oras ng pakikipagbuno sa kamatayan, isang matinis at malakas na iyak ang pumuno sa silid. Ang tunog na iyon ay tila isang banal na awit na nagpatahimik sa buong mundo ni Isabel. Nang ilapag ng nurse ang isang maliit at mapulang sanggol sa kanyang dibdib, ang init ng balat ng kanyang anak
ay tila isang gamot na humilom sa lahat ng kanyang sugat. Isang batang babae, isang anghel na may mga matang tila nagniningning kahit sa gitna ng pagod. Anak, nandito na si Mama. Wala nang mananakit sa atin. Bulong ni Isabel habang hinahaplos ang maliliit na daliri ng sanggol. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-ibig niya para kay Rodrigo ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pagmamahal na mas matindi at mas mapanganib para sa sino mang magtatangkang humadlang sa kanila. Kinaumagahan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Isabel. Pumasok si Rodrigo, hindi bakas ang pag-aalala, kundi ang matinding pagkairita. Hindi siya lumapit sa noy ng bata. Sa halip, tumayo siya sa paanan ng kama ni Isabel at inihagis ang isang bill mula sa ospital. Bakit sa VIP room mo kailangang manganak? Alam mo bang ang laki ng binayaran ko rito? At bakit mo iniwan si Mama sa bahay ng walang paalam? Napaka-iresponsable mo, Isabel. Pirmahan mo na itong mga huling papeles para sa clearance ng ospital. Gusto ko nang makauwi ka para hindi na madagdagan ang gastos ko rito. Tumingin si Isabel sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang nakikita niya sa harap niya ay hindi na ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, kundi isang estranghero na may maliit na kaluluwa. Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Ito na ang huling sentimo na gagastusin mo para sa amin. Ang mahinang sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay may kakaibang lamig na tila nagpatahimik sa pagrereklamo ng lalaki. Isang buwan ang mabilis na lumipas, tila isang mapayapang lawa na nagtatago ng isang dambuhalang buwaya sa ilalim ng tubig. Ang mansyon ni na Rodrigo ay muling binalot ng ingay at abala, ngunit hindi dahil sa pagmamahal sa bagong silang na si Maria Aurora. Ang bawat dekorasyong bulaklak at ang bawat mamahaling kurtinang ikinakabit sa malawak na sala ay para sa isang layunin, ang pagpapakitang tao sa gaganaping malaking binyag ng bata. Para kay Doña Carmen, ang okasyong ito ay hindi lamang pagtanggap sa simbahan ng kanyang apo. Ito ay isang selebrasyon ng kanyang tagumpay, isang victory party dahil sa wakas ay hawak na nila ang lahat ng ari-arian ni Isabel. Ang mga restaurant na dati ay pagmamay-ari ng mga magulang ni Isabel ay ganap na sanang maililipat sa ilalim ng pamamahala ni Stella sa mismong araw na iyon. Isabel, siguraduhin mong hindi ka magmumukhang basahan mamaya. Maraming mahahalagang tao ang darating. Ayaw kong mapahiya ang pamilya dahil sa hitsura mo. Ang matigas na bilin ni Doña Carmen habang tinitingnan ang manugang mula ulo hanggang paa. Si Isabel, na noon ay tahimik na nagpapatulog sa kanyang anak, ay tumango lamang ng hindi tumitingin sa matanda. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malalim na balon na walang sino man ang nakakaalam kung gaano kalalim. Sa loob ng isang buwan, naging masunurin siya. Tinanggap niya ang lahat ng pang-iinsulto, ang lahat ng utos, at ang lahat ng pambabastos ni Stella na tila ba wala na siyang natitirang dignidad. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, maingat na nakatago ang isang maliit na USB drive at ang mga kopya ng dokumentong inihanda ni Attorney Ben. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Stella, suot ang isang hapit na asul na bestida. May dala itong isang maliit at manipis na tela, isang damit para sa sanggol na halatang gawa sa mumurahing materyales. Heto, isuot mo ito sa bata mamaya. Masyado kasing magastos kung bibili pa tayo ng bago, marami na tayong binayaran sa ospital, hindi ba? Ang mapang-uyam na sabi ni Stella bago ito lumapit sa noy ni Maria Aurora.
Kawawang bata. Ang ganda mo pa naman. Pero ang nanay mo ay tila wala ng silbi sa mundong ito. Hindi kumibo si Isabel. Hinayaan niyang hawakan ni Stella ang noy ng kanyang anak kahit na kumukulo ang kanyang dugo. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat minuto. Alam niyang ang bawat tawa ni Stella at bawat pangungutya nito ay dahan-dahan ng mapapalitan ng paniningil ng tadhana. Nang magsimula ang pagtitipon, napuno ang sulyapan ng mga negosyante, matataas na opisyal, at mga sosyalistang kaibigan ni Doña Carmen. Ang musika ay malambing at ang amoy ng litson at mamahaling alak ay humalo sa halimuyak ng mga bulaklak. Si Rodrigo ay abala sa pakikipagkamay. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa labis na katuwaan habang ipinapakilala si Stella bilang kanyang Chief Operating Officer na siyang magdadala sa kumpanya sa bagong rurok. Ladies and gentlemen, ang malakas na anunsyo ni Rodrigo matapos niyang patunugin ang kanyang baso ng wine gamit ang isang kutsara na lumikha ng isang matinis na tunog na kumuha sa atensyon ng lahat. Ngayong araw, hindi lang natin binibinyagan ang aking anak. Ngayong araw din ay formal nating iaanunsyo ang pagsasama ng aming mga kompanya sa ilalim ng isang bagong pamamahala. Ang lutong bahay ni Rosa ay magiging bahagi na ng aming global expansion. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Sa isang sulok, nakatayo si Isabel, bitbit ang kanyang anak. Nakita niya ang senyas ni Lorna mula sa dulo ng sulyapan. Ang lahat ng mga pinto ay nakakandado na at ang technician na nagbabantay sa malaking projector screen ay ang taong binayaran ni Attorney Ben. Huminga ng malalim si Isabel. Ito na ang sandaling kukunin niya ang lahat ng sa kanya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumasok sa kanyang bulsa. Hinahawakan ang maliit na USB na magiging mitya ng pagguho ng imperyo ng kanyang asawa. Tumayo si Doña Carmen sa tabi ni Rodrigo. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Bago tayo magpatuloy sa pagkain, nais naming ipakita ang isang maikling presentasyon ng aming mga bagong proyekto at ang pirmahang naganap na magbabago sa kinabukasan ng aming pamilya. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa sulyapan. Ang malaking screen sa gitna ay nagsimulang magliwanag. Inasahan ng lahat ang mga plano ng restaurant at ang litrato ng masayang pamilya. Ngunit ang unang lumitaw ay hindi ang mga dokumento ng negosyo. Isang pamilyar na boses ang umugong sa mga speaker ng buong mansyon. Ang boses ni Rodrigo na tila nanggagaling sa loob ng isang elevator, puno ng poot at kataksilan. Babe, huwag kang mag-alala. Makuha ko lang ang pirma ni Isabel, itatapon ko na siya na parang basurang walang silbi. Ang katahimikan sa sulyapan ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga bisita ay tila naging mga rebulto. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa screen kung saan ang bawat kataksilan ni na Rodrigo at Stella ay dahan-dahan ng inilalantad sa harap ng buong mundo. Ang bawat bulong sa loob ng malawak na sulyapan ay tila mga huni ng mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Sa malaking projector screen, hindi ang mga plano para sa restaurant ang nakikita, kundi ang malinaw na video ni na Rodrigo at Stella sa loob ng elevator. Ang sandali kung saan tinalikuran ng asawa ang naghihingalong si Isabel para lamang yakapin ang kanyang kabit. "Patayin niyo iyan! Sabi ko patayin niyo iyan!" Ang naghihisteryang sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kapalaluan ay ngayon ay kasing puti na ng papel. Sinubukan niyang sugurin ang technician booth,
ngunit ang mga pinto ay nananatiling nakakandado mula sa labas. Ang boses ni Stella sa recording ay umugong, malinaw at talamak ang kawalang hiyaan. Hayaan mo na siya, Rodrigo. Mas mabuti ngang mawala na siya at ang batang iyan para wala na tayong kahati sa yaman ng mga magulang niya. Isang sama-samang singhap ng gulat ang kumawala mula sa mga panauhin. Ang mga matatandang kaibigan ni Doña Carmen ay nagtakip ng mga bibig. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pandidiri. Si Doña Carmen naman ay tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang mamahaling kwintas na perlas. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang lumakad si Isabel patungo sa gitna ng entablado. Hindi siya ang Isabel na nakayuko at luhaan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, at ang kanyang labi ay may bakas ng isang malamig na ngiti. Bitbit niya ang kanyang anak na si Maria Aurora, na tila isang simbolo ng kanyang bagong lakas. Bakit ka natatakot, Rodrigo? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang ipakita sa lahat ang pagbabagong gagawin mo sa pamilyang ito? Ang mahinahong tanong ni Isabel, ngunit ang bawat salita ay tila isang latay na tumatama sa pagkatao ng kanyang asawa. Mabilis na nagpalit ang imahe sa screen. Lumitaw ang mga bank statement, ang mga peking pirma na ginawa ni na Rodrigo at Stella, at ang mga dokumento ng tax evasion na kinalap ni Attorney Ben. Ang mga numero ay malinaw, ang mga ebidensya ay hindi mapapasubalian. Ang lahat ng nakikita nyo ay ang katotohanan sa likod ng marangyang pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sulyapan. Hindi ito binyag para sa aking anak. Ito ay isang libing. Libing para sa lahat ng inyong kasinungalingan, para sa inyong kasakiman, at para sa kawalang hiyaang ginawa niyo sa akin at sa aking mga magulang. Sa sobrang kahihiyan, biglang humawak sa kanyang dibdib si Doña Carmen. Aray, ang puso ko, Isabel, itigil mo na ito. Papatayin mo ba ako sa kahihiyan? Ang pag-arte ng matanda, dahan-dahang napaluhod sa sahig habang naghahanap ng atensyon. Ngunit hindi man lang natinag si Isabel. Lumapit siya sa kanyang biyenan at ibinaba ang isang baso ng malamig na tubig sa mesa sa tabi nito. Huwag kayong mag-alala, Mama. Malakas ang puso niyo kapag usapang pera at pang-aapi sa akin. Huwag na nating sayangin ang oras ng mga bisita sa drama niyo. Tapos na ang palabas niyo. Si Stella, na kanina ay nagtatangkang magtago sa likod ng mga kortina, ay biglang hinarang ni Lorna at ng dalawa pang tauhan na kinuha ni Attorney Ben. Saan ka pupunta, Stella? Hindi mo pa natatanggap ang regalo ni Ma'am Isabel para sa iyo. Ang matapang na wika ni Lorna, ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan dahil sa wakas ay nakikita na niya ang pagbagsak ng mga mapang api. Isang makapigil hiningang sandali ang sumunod nang ihagis ni Isabel ang isang tumpok ng mga dokumento sa harap ni Rodrigo. Iyan ang mga papeles na pinirmahan ko gamit ang tinta na naglalaho. Ang tanging natira sa mga papel na iyan ay ang inyong mga pangalan bilang mga taong may pananagutan sa bilyon-bilyong pautang at kaso ng pandaraya. Congratulations, Rodrigo. Sa'yo na ang lahat ng utang na iyan. Nanigas si Rodrigo. Ang kanyang mundo ay tila biglang gumuho sa isang iglap. Bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ng gabi sa labas ng mansyon ay nabasag ng isang matinis at paulit-ulit na tunog. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga bintana ng sulyapan.
Ang tunog ng mga sapatos ng mga awtoridad na mabilis na naglalakad sa driveway ay tila isang marcha ng katarungan. Narito na ang mga taong susundo sa inyo, ang huling sabi ni Isabel habang dahan-dahang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Ang mga azul at pulang ilaw na nagmumula sa labas ay tila mga malupit na paalala na tapos na ang oras ng pagkukunwari. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tumatama sa mga crystal na chandelier na nagbibigay ng isang nakakahilong ningning sa loob ng sulyapan na kanina lang ay puno ng kasinungalingan. Bumukas ng marahas ang pangunahing pinto ng mansyon at pumasok ang mga operatiba ng pulisya kasama ang mga kinatawan mula sa kawanihan ng buwis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyong pumupokpok sa bawat pangarap ni Rodrigo. Si Attorney Ben ay naglakad sa unahan, bitbit ang isang warrant of arrest na tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ng asawa ni Isabel. Rodrigo Valeriano, inuutos ng batas ang iyong pagdakip sa kasong estafa, money laundering at malaking pagkakautang sa pamahalaan. Ang anunsyo ng opisyal, ang tinig nito ay malamig at walang bahid ng emosyon. Sa isang iglap, ang dakilang Rodrigo ay naglaho. Ang nakatayo sa gitna ng silid ay isang lalaking nanginginig, pawis na pawis at may mga matang tila sa isang hayop na nasok sa kanto. Mabilis siyang lumapit kay Isabel, pilit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isabel, babe, pakiusap. Huwag mo itong gawin. Isipin mo ang ating anak. Isipin mo si Maria Aurora. Kapag nakulong ako, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa kanya? Mababahiran ang pangalan niya. Ang pagsusumamo ni Rodrigo, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, isang huling pagtatangka na gamitin ang emosyon ni Isabel. Ngunit tiningnan lamang siya ni Isabel nang may matinding pandidiri. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang mga kamay, tila ba diring-diri siyang mahawakan ng isang taong may maruming budhi. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Rodrigo. Ginamit mo na kami noon sa elevator, iniwan mo kami sa dilim. Ngayon, hayaan mong ang liwanag ng katarungan ang sumunog sa iyo. Habang pilit na kinakabitan ng posas si Rodrigo, ang tunog ng bakal na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa buong sulyapan. Sa kabilang dulo, si Stella ay nagpupumiglas din habang hinahawakan ng mga babaeng pulis. Ang kanyang magandang mukha ay punong-puno na ng galit at takot. Si Rodrigo ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na dayain ang mga dokumento. Pinilit niya lang ako. Ang sigaw ni Stella, mabilis na ibinibenta ang lalaking kanina lang ay sinasamba niya dahil sa pera. Wala akong alam sa mga utang na iyan. Rodrigo, hayop ka. Sinira mo ang buhay ko. Maririnig ang mga mahihinang tawa at bulong ng mga panauhin na kanina lang ay nakikipagngisihan sa kanila. Ang hiya, ang pinakamatinding parusa para sa mga Valeriano, ay dahan-dahan ng kumakain sa kanilang pagkatao. Nakita ni Isabel si Doña Carmen na nakasalampak sa sahig, hindi dahil sa atake sa puso, kundi dahil sa matinding kahihiyan habang pinapanood ang kanyang mga sosyalistang kaibigan na isa-isang lumalabas ng mansyon nang hindi man lang siya sinusulyapan. Dahan-dahan na lumapit si Isabel sa kanyang biyenan. Yumuko siya ng bahagya at inilapag ang kanyang singsing sa kasal sa tabi ng nanginginig na kamay ng matanda. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa.
Ito ang huling bahagi ng aking utang na loob sa pamilyang ito, Mama. Isang basag na singsing para sa isang basag na pamilya. Isama niyo na ito sa paglubog niyo. Ang huling wika ni Isabel, ang kanyang boses ay payapa at puno ng determinasyon. Habang inilalabas si Rodrigo at Stella sa mansyon, hinarap ni Isabel ang malaking salamin sa hall. Nakita niya ang sarili, isang inang may bitbit na anak, isang babaeng muling nabuo mula sa mga abo ng kataksilan. Ang bawat sigaw ni Rodrigo mula sa labas ay tila isang malungkot na awit na dahan-dahang nawawala sa hangin. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ang katahimikan ng isang bagong simula. Ang ingay ng lungsod ay tila isang malupit na halakhak na bumabalot sa bawat sulok ng maruming eskinita kung saan napadpad ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga diamante. Sa lugar na ito, ang tanging nalalanghap ay ang amoy ng napanis na pagkain at ang umaalingasaw na kanal, isang kapaligirang kailanman ay hindi inakala ni Doña Carmen na kanyang hantungan. Sa loob ng isang maliit at barong-barong na silid na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakaupo ang matanda sa isang sirang silya. Ang kanyang dating marangyang bestida ay kupas na at may mga mantsa ng uling. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga ginto, ngunit ngayon ay puno na ng gasgas mula sa paglalaba ng sariling damit sa isang maliit na palanggana. Gabaito, Carmen. Ito ang bunga ng lahat ng kasamaang ginawa mo sa manugang mo. Ang bulong ng isang kapitbahay mula sa labas, sapat na malakas para marinig ng matanda. Ang mga taong dati ay kinatatakutan niya dahil sa kanyang yaman ay sila na ngayong nagbibigay sa kanya ng tira-tirang pagkain dahil sa awa. Isang uri ng awa na mas masakit pa sa sampal para sa isang babaeng namuhay sa kapalaluan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Stella ay hindi rin nakaligtas sa lupit ng tadhana. Dahil sa mga dokumentong sadyang iniwan ni Isabel na nag-uugnay sa kanya sa mga utang ni Rodrigo, hindi lamang pulisya ang naghahanap sa kanya. Ang mga loan shark o mga illegal na nagpapautang na kinuha ni Rodrigo sa ilalim ng pangalan ni Stella ay nagsimula ng maningil. Wala nang natitirang ganda sa mukha ni Stella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog sa takot habang nagtatago sa isang madilim na silid ng isang mumurahing motel. Ang bawat katok sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at ang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaharian ay kasalukuyan ng nagdurusa sa likod ng rehas. Isinusumpa ang kanyang pangalan sa bawat sandali. Sa loob ng selda, si Rodrigo ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay pinalitan ng maruming tsinelas at ang kanyang autoridad ay kinuha ng mga taong mas malupit at mas makapangyarihan sa loob ng bilangguan. Tuwing gabi, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng bakal na rehas at ang boses ni Isabel sa kanyang alaala, nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sinayang niyang pagmamahal. Isang hapon, habang naglalakad si Doña Carmen sa kalsada upang bumili ng isang pirasong tinapay, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana nito at sa loob ay nakita niya ang isang babaeng may taglay na kapayapaan at lakas na tila hindi matitibag.
si Isabel. Hindi bumaba si Isabel. Tiningnan niya lamang ang kanyang dating biyenan mula sa loob ng sasakyan. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring tuwa sa nakikitang paghihirap ng matanda. Ang nakikita ni Doña Carmen ay isang dayuhan, isang babaeng malaya na sa anumang tanikala ng nakaraan. Nais sanang sumigaw ni Doña Carmen, nais niyang magmakaawa o kaya ay magmura, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Napayuko na lamang siya habang ang sasakyan ni Isabel ay dahan-dahang umalis, nagiiwan ng usok na tila isang huling pamamaalam. Ang hiya na palaging iniingatan ng matanda ay tuluyan ng nadurog sa ilalim ng mga gulong ng sasakyan ng babaeng minsan niyang minaliit. Ang hustisya ng tadhana ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Minsan, ito ay dumarating sa paraan ng pagpaparamdam sa iyo ng kawalan, kawalan ng dangal, kawalan ng pag-ibig, at kawalan ng bukas. Habang pinapanood ni Isabel ang paglayo ng barong-barong na tinitirhan ng matanda, naramdaman niya ang huling bigat sa kanyang puso na dahan-dahang naging magaan na tila isang balahibo. Ang bawat patak ng luha niya noon ay naging matitigas na bato na ngayon ay nagsisilbing pundasyon ng kanyang bagong buhay. Ang mga ahas ay naiwan sa putikan habang siya ay handa nang lumipad patungo sa liwanag ng isang bagong umaga. Ang bawat piraso ng buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala ng nakaraang dahan-dahang napuputol. Pinagmamasdan ni Isabel ang kanyang refleksyon sa salamin ng isang moderno at maliwanag na salon. Wala na ang mahaba at tuyot na buhok na simbolo ng kanyang mga taon ng pagtitiis at panunuyo sa isang pamilyang hindi naman siya pinahalagahan. Sa bawat hiwa ng gunting, isang bagong Isabel ang lumilitaw. Isang babaeng may matapang na tingin, maayos na tindig, at isang aura ng kapayapaan na kailanman ay hindi nakuha ng pera. Suot ang isang plansadong puting blazer na tila sumisimbolo sa kanyang malinis na simula. Tumayo siya at lumabas patungo sa mataong kalsada ng Makati. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan, malayo sa mahiyaing Isabel na laging nakayuko noon sa loob ng mansyon. Narating niya ang isang gusali kung saan ang isang malaking telang pula ay nakatakip sa isang bagong signage. Sa paligid nito ang amoy ng bawang na iginigisa, ang halimuyak ng sariwang tanglad, at ang pamilyar na bango ng sinigang na sahog sa pamilyar na recipe ng kanyang ina ay humahalimuyak sa hangin. Ito ang muling pagbubukas ng lutong bahay ni Rosa, ang kanyang tunay na tahanan. Ma'am Isabel, handa na po ang lahat sa loob. Ang boses ni Lorna ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Hindi na suot ni Lorna ang uniforme ng isang katulong. Nakasuot siya ngayon ng isang formal na polo shirt na may logo ng restaurant. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nagniningning sa dangal. Siya ang itinalagang operation manager ni Isabel, ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang kanang kamay na hindi siya iniwan sa gitna ng unos. Salamat, Lorna. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim. Nakangiting wika ni Isabel habang hinahawakan ng kamay ng matanda. Kayo po ang nagligtas sa sarili niyo, ma'am. Kami ay sumunod lang sa inyong liwanag. Tugon ni Lorna na may kasamang luha ng katuwaan. Dumating si Attorney Ben, bitbit ang isang asul na folder. Walang mali siya sa kanyang mga ngiti, tanging purong paghanga para sa babaeng nakatayo sa kanyang harap. Inabot niya ang isang dokumentong may selyo ng korte, ang pinal na desisyon para sa kanilang annulment at ang ganap na custody ni Maria Aurora.
Malaya ka na, Isabel. Sa mata ng batas at sa mata ng tao, wala nang nag-uugnay sa iyo sa mga Valeriano. Maria Aurora is officially under your sole care, ang pahayag ni Ben. Ang tunog ng mga papel na inililipat ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Isabel. Sa gitna ng kasiyahan ng pagbubukas, isang pamilyar na opisyal mula sa bilangguan ang lumapit kay Isabel at nag-abot ng isang lukot at maruming sobre. Mula ito kay Rodrigo. Isang liham na puno ng mga salitang humihingi ng patawad, mga pangakong magbabago, at mga pagsusumamo na bisitahin siya kasama ang bata. Tumingin si Isabel sa liham, pagkatapos ay sanoy ni Maria Aurora na mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang opisina. Kinuha niya ang isang lighter mula sa mesa. Ang tunog ng pagpitik ng apoy ay tila isang huling hudyat. Hindi niya binuksan ang sobre. Hinayaan niyang dilaan ng apoy ang bawat sulok ng papel hanggang sa maging abo ito at tangayin ng hangin palabas ng bintana. Wala ng galit, wala ng poot. Ang tanging natitira ay ang kawalan ng pakiramdam. Isang indikasyon na ang sugat ay tuluyan ng naghilom at naging isang pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Tumayo si Isabel sa harap ng kanyang mga bagong empleyado at ng mga panauhin. Inalis niya ang pulang tela at bumungad ang pangalan ng kanyang mga magulang na nagniningning sa ginto. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang pagkilala sa kanyang muling pagsilang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Isabel na ang kanyang hininga ay maluwag, ang kanyang puso ay buo, at ang kanyang kinabukasan ay abot tanaw na niya, malayo sa anino ng anumang elevator o mansyong puno ng kasinungalingan. Ang bawat simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng bagong lutong bahay ni Rosa ay may dalang amoy ng tagumpay. Hindi ang tagumpay na nakabase sa barya o papel, kundi ang tagumpay ng isang kaluluwang nahanap muli ang kanyang tahanan. Ang sikat ng umaga ay marahang sumasayaw sa ibabaw ng mga lamesang gawa sa matibay na nara. Tila ba binabasbasan ang bawat sulok ng restaurant na itinatag sa gitna ng mga abo ng kataksilan. Sa loob ng kusina, hindi lamang isang may-ari si Isabel. Nakasuot siya ng malinis na puting apron. Ang kanyang mga kamay ay bihasa at mabilis na humihiwa ng mga sariwang sangkap. Ang bawat galaw niya ay may ritmo, isang sayaw ng paghilom na mas mainam pa sa anumang gamot. Pinagmamasdan niya ang umuusok na kaldero, kung saan ang recipe ng kanyang ina ay dahan-dahang naluluto. Humahalimuyak ang bango ng gata, sili at pagmamahal. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang isang sandok at tinikman ang sarsa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang bawat sangkap. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang alaala ng kanyang pagkabata, ang panahon bago siya naging bilanggo ng mga Valeriano, ang panahon bago siya minaliit at tinraidor. Tamang-tama lang ang timpla, ang mahinang bulong ni Isabel sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng panginginig. Ito ang tinig ng isang babaeng alam na ang kanyang halaga. Lumabas siya mula sa kusina at dinalhan ng isang maliit na mangkok ng lugaw ang kanyang anak na si Maria Aurora, na ngayon ay masayang naglalaro sa isang ligtas na sulok ng restaurant sa ilalim ng pagbabantay ni Lorna. Nang makita siya ng bata, ang mga mata nito ay kuminang at isang matamis na ngiti ang sumilay sa maliliit nitong labi, ang parehong ngiti na nagbigay kay Isabel ng lakas noong siya ay nakabulagta sa madilim na elevator. Lorna,
Salamat sa pagbabantay sa kanya. Kumain ka na rin. Alam kong maaga kang gumising para tulungan ako sa inventory. Malambing na wika ni Isabel. Walang anuman, Ma'am Isabel. Ang makita kayong ganito, na tila ba nakuha nyo na ang langit, ay sapat na kabayaran para sa lahat ng pagod ko. Tugon ni Lorna habang hinahaplos ang likod ng bata. Sinasabi ko sa inyo, ang batang ito ang magiging pinakamalakas na babaeng makikilala natin. Dahil ang nanay niya ang nagturo sa kanya kung paano tumayo sa sariling mga paa. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana kung saan ang mga tao ay nagsisimula ng dagsain ang kanyang restaurant. Nakita niya ang isang lumang jeep na dumaan at sa isang sandali, tila nahagip ng kanyang paningin ang isang anino ng isang lalaking tiyak niyang si Rodrigo, pagod, madungis, at naglalakad ng walang direksyon sa kalsada pagkatapos makalaya sa pansamantalang piyansa na kinuha mula sa mga tira-tirang ari-arian. Ngunit sa halip na kumubli o matakot, hindi man lang nagbago ang pintig ng puso ni Isabel. Hindi na siya nasasaktan, hindi na siya galit. Ang nararamdaman niya para sa lalaking sumira sa kanya noon ay ang pinakamalakas na anyo ng hustisya, ang ganap na kawalan ng pakiramdam. Para kay Isabel, si Rodrigo Valeriano ay isa na lamang estranghero na bahagi ng isang malungkot na kwentong tapos na niyang basahin. Kinuha ni Isabel ang isang baso ng malamig na tubig at ininom ito ng dahan-dahan. Ang bawat lunok ay tila isang paghuhugas sa natitirang alikabok ng kanyang kahapon. Ang kanyang hinaharap ay hindi na nakadepende sa pirma ng iba, hindi na nakatali sa utang na loob na ginamit na panggapos sa kanya. Ang elevator na naging kulungan niya noon ay naging mitya ng kanyang pagbangon. Ang bawat sampal ng tadhana ay naging hudyat ng kanyang paggising. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Isabel ang larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding ng restaurant. Tila nakikita niyang nakangiti ang mga ito, panatag na ang kanilang legacy ay nasa mabubuting kamay. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng kalayaan at pag-asa. Wala ng ahas na nanunubok sa damuhan. Wala ng dilim na nakakatakot. Sa gitna ng maingay at magulong mundo, nahanap ni Isabel ang kanyang sariling piraso ng langit. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay natapos na, at ang kwento ng kanyang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng araw. 3 taon na ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang luminis matapos ang isang malakas na baha. Ang lutong bahay ni Rosa ay hindi lamang isang restaurant ngayon. Isa na itong simbolo ng katatagan sa gitna ng lungsod. Isang lugar kung saan ang bawat hain ng pagkain ay may kasamang kwento ng pag-asa. Sa loob ng malawak at maliwanag na hardin ng restaurant, ang sikat ng araw ay tila nakikipaglaro sa mga dahon ng mangga. Isang batang babae, si Maria Aurora, ay masayang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang halakhak ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa paligid. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, malayo sa takot na naranasan ng kanyang ina noong siya ay nasa sinapupunan pa lamang. Nakaupo si Isabel sa isang tumba-tumba. Pinagmamasdan ang kanyang anak habang humihigop ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng mga luhang pait. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay nagniningning na ngayon sa kapayapaan. Sa tabi niya, naroon si Lorna, na ngayon ay hindi lamang empleyado kundi itinuturing na niyang pangalawang ina. Ma'am Isabel,
May isang lalaki sa labas ng gate kanina. Sabi ng gwardiya, mukhang taong grasa na raw sa dumi at nanghihingi ng tirang pagkain. Ang mahinang ulat ni Lorna, ang kanyang boses ay walang halong kaba, tanging impormasyon lamang. Tumayo si Isabel at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa malayo, nakita niya ang isang lalaking tiyak niyang si Rodrigo. Malayo na ito sa lalaking nakasuot ng mamahaling barong at may mapang-aping tingin. Ang lalaking nasa labas ay tiyak na nilamon na ng sarili niyang mga pagkakamali. Marumi ang suot, pilay ang paglakad, at ang kanyang mga mata ay walang makitang direksyon. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay narinig na rin ni Isabel na namumuhay na lamang sa awa ng mga malayong kamag-anak sa probinsya. Binubuno ang bawat araw sa gitna ng matinding sakit ng katawan at kahihiyan. Tinitigan ni Isabel ang anino ng kanyang nakaraan. Inasahan niyang makakaramdam siya ng tuwa o baka ay galit, ngunit wala siyang naramdaman. Ang pusong dating dinurog ay tuluyan ng humilom sa paraang hindi na kayang abutin ng anumang poot. Ang pagpapatawad ni Isabel ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang lahat sa dati. Ang kanyang pagpapatawad ay ang desisyong maging mamanhid at balewalain ang pagkakaroon ni Rodrigo sa kanyang mundo. Ang ganap na kawalan ng pakiramdam ay ang pinakamatamis na ganti na naibigay sa kanya ng tadhana. Lorna, bigyan mo siya ng pagkain. Siguraduhin mong busog siya bago siya umalis. Ang mahinahong utos ni Isabel. Dahil sa bahay na ito, walang sino mang aalis ng gutom, kahit ang mga taong minsan ay nagkait sa atin ng hangin. Bumalik si Isabel sa tabi ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang kanyang langit. Isang buhay na malaya sa tanikala ng utang na loob na ginamit sa maling paraan. Isang buhay kung saan ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpapakababa sa sariling dignidad. Sa huling sandali ng hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila, tila narinig ni Isabel ang bulong ng kanyang mga magulang sa hangin, nagpapasalamat dahil ang kanilang anak ay hindi lamang nakaligtas, kundi nagtagumpay. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi laging tungkol sa pagkakaroon ng kapareha. Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa iyong anak. Isang pag-ibig na nagbibigay daan upang mahanap ang tunay na kapayapaan sa gitna ng mundong puno ng bagyo. Ang kwento ni Isabel ay hindi nagtatapos sa isang muling pagsasama, kundi sa isang muling pagsilang. Ang sugat ay naging pilat at ang pilat ay naging lakas. Sa bawat pagsara ng pinto ng nakaraan, isang bintana ng hinaharap ang bumubukas ng may kasiguraduhan.